Hindi ako makapaniwala. Ang galing. Sobrang galing ng pakiramdam. Oo, at ngayon, biglang wala na raw dapat sakit. Medyo kakaiba yon. Kamusta? Magandang araw. Ako si Lipsyo ang mga espesyalista sa sakit. Kamusta mga kaibigan? Natutuwa akong tayo. Ayos lang bang maging informal tayo sa isa't isa? Oo, siyempre. Ako si Petra, ikaw si Dirt, tama? Sumama na lang kayo. Oo, siyempre. Sumunod ka na lang sa akin. Ayan. Oh, kamusta Roland at Dirk? Pasok, maging komportable ka lang. Heto, sige, oo, umupo ka na lang dyan. Dirt, syempre may dahilan kung bakit ka nandito ngayon. Dahil may malaking problema ka. At ngayon, gusto kong hilingin sa'yo na ikwento mo kung ano talaga ang nararanasan mo. Oo, matagal ko nang may problema sa tuhod ko, pero hindi ito palaging ganito. Matagal-tagal na rin, ilang taon na, minsan mahina, minsan malakas. Pero nitong huling 2 taon, lumala talaga, mas lumakas ang sakit. At unti-unti ring nabawasan ang galaw ko hanggang sa huli. Minsan iniiwasan ko na rin ang mga bagay na gusto ko sanang gawin. Nagsimula talaga ito sa tuhod ko mismo. Tapos sa likod, sa may likod ng tuhod. At ngayon, sumasakit na talaga ang mga tuhod ko kapag bumababa ako ng hagdan. Pareho ba? Oo, pareho. Ramdam ko talaga na masakit siya. Talagang masakit. At minsan, umaabot pa yan hanggang sa mga guya ko. Anong trabaho mo? Driver ako ng truck sa BSR. Nagsimula lang ako noong nakaraang taon. Buti pinayagan akong magsimula doon. Dati akong nagtatrabaho sa construction site at hindi ko talaga kaya yon. Kaya ako naman yung trabaho ko doon, pero may kasamang sakit pa rin. At doon, ibig sabihin kapag nagtatrabaho ka na yon, may nararamdaman ka ring sakit? Oo, madalas kong tinitingnan muna kung kumusta ang pakiramdam ko. At depende doon, umiinom ako ng tableta. 2 tableta, gamot sa sakit. At oo, minsan, nakakaraos naman ako sa buong araw. Pero masakit talaga ngayon. Kapag matagal akong nakaupo, tapos tatayo ako, nararamdaman ko talaga na sandali, kailangan ko munang ayusin ang sarili ko. Ituwid ang katawan, iunat ang mga binti, mag-inat ng kaunti, at saka lang ako makakalakad ng maayos. Ibig sabihin, palala ng palala ito at wala kang solusyon. Tiningnan ko na ang mga resulta ng pagsusuri na dinala mo. Mayroong arthrosis sa parehong tuhod. Malinaw na yon. Pero sinasabi natin na hindi naman kailangang magdulot ng sakit ang arthrosis. At nakaya mo makontrol ito sa pamamagitan ng mga partikular na ehersisyo, sa pamamagitan ng mga partikular na pag-uunat. Ang gusto ko lang sabihin sa'yo, magpasensya ka ng kaunti. Hindi ito mangyayari agad-agad. Pero ang ginagawa ngayon ni Roland, ipapakita niya sa'yo sa pamamagitan ng paggamot na ginagawa niya ngayon, ang osteopressure, at ito ang resultang kaya mo rin maabot sa regular na pagsasanay. Ano ba ang mga limitasyon mo o mga hadlang mo sa araw-araw na buhay? Hindi rin maganda. Kasi kapag nagbabakasyon kami ng girlfriend ko, oo, hindi ka na makalakad ng malayo at tinitingnan mo na lang kung saan may upuan. Nakakatakot ba yun para sa'yo? Oo, natatakot ako na baka dumating ang panahon na talagang maapektuhan ako nito. Na na wala na talaga akong magawa. Oo, talagang nakakatakot para sa akin. Ang mahalaga talaga ay na magtulungan muna kayong dalawa ngayon. Tama ba? At oo, pagkatapos ay titingnan natin kung ano ang nangyari sa'yo. Tapos, mag-uusap ulit tayo. Natutuwa ako. Sige, makinig ka. Una, kailangan natin malaman kung kailan ka nasasaktan. Habang nakaupo ka ng ganyan, masakit ba ang tuhod mo dyan? Oo, sa likod ng tuhod at sa mismong tuhod. So masakit ang likod ng tuhod? Oo, nararamdaman ko yon. Nararamdaman ko na parang humihila rin yon pababa hanggang sa mga guya. Ano ang magagawa mo para sumakit talaga ito? Halimbawa, bumaba ng hagdan. Oh, tara, pumunta tayo sa hagdan. Umakyat ka sa hagdan papuntang unang palapag, bumaba at ilarawan ang nangyayari habang ginagawa ito. Ayan. Kadalasan, humahawak ako sa rehas ng hagdan. Oh, Medyo hinihila ko ang sarili ko pataas. oh. Bihira akong makalakad ng ganito kaluwag.
At masakit dito sa tuhod at sa likod ng tuhod. Parang humihila, parang nasusunog, hindi komportable. At kapag pababa ako, humihila talaga sa mismong tuhod, Oh. sa likod at sa mga guya. Sige, tingnan natin ang anggulo. Tumayo ka ng patagilid, tapos dahan-dahan kang bumaba at sabihin mo kung ano nararamdaman mo. Mas dahan-dahan pa. May nararamdaman ka na ba? Oo. Dito na muna sumasakit na yon. Tigil. Sige. Oh, sige. At hindi ka na rin makakaangat na maayos, di ba? Hindi. Dirk, pakihiga ka muna ng nakatihaya. Ipapaliwanag ko muna ang gagawin natin. Pipindutin ko ang ilang parte ng katawan mo at magre-relax ang mga kalamnan mo. Pagkatapos, luluwagan natin ang tensyon ng kalamnan. Pagkatapos, uulitin na natin ang parehong pagsusuri gamit ang hagdan at titignan kung iba ang pakiramdam mo. Ngayon, maglakad ka ng ilang hakbang. Simple lang, maglakad ka lang mula doon papunta dito. Pwede ako medyo hindi sigurado ngayon kasi marami tayong binago sa mga tensyon. Lakad ka papunta sa pinto. Mas maganda na ngayon. Mas maganda na ngayon. Balik ka ulit dito. Astik. Umupo ka muna dito. Ikwento mo ng eksakto kung ano ang naramdaman mo ngayon lang. Yung sakit, ayokong sabihin na wala na. Pero siguradong mas kaunti na siya kaysa nung unang beses akong dumaan dito. Sige, sigurado. Kung dati ay 100 ang sakit nung naglakad ka, gaano na lang ito ngayon? Siguradong mas mababa sa 50, madali lang. Madali lang. Wala pang 50 lakad ka pa, pabalik-balik. Diyan kasi tayo masasanay muna. Oo, pero naninigas ka na agad bago pa man magsimula. Oo. Ayos, siguro masasabi kong 20. Oo, tama. Tuloy. Astig. Talagang astig. Totoo yan. Hindi ka panipaniwala. Kaunting diin lang, sobra na. Madalas ko yang marinig. Diin pa. Mataras ko yan, Marnie. Nagdin pa kami ng kaunti. Oo, medyo meron na talaga. Ibig sabihin, medyo. Mas maganda na, hindi lang medyo. Kundi mas maganda talaga. Sabi mo kanina 20, nasaan ka na ngayon? Takbo ka ulit. Kuhanan mo ng malapitan. Nararamdaman mo pa ba? O, Medyo nararamdaman ko pa naman. Oo. magbigay ka nga ng isang numero. Oo, tama. 10-10. Oo, 10 drak. Oo. Ngayon, umakyat ka sa hagdan ng malaya at walang alinlangan. Isipin mong ayos ang lahat. Umakyat ka sa hagdan. At magsalita ka. Mas mabuti na yan, sigurado. 100% mas mabuti. Oo. Oo. Hindi ako makapaniwala. Grabe. Ayos yan. Ang galing. Sobrang saya ng pakiramdam. Sa tingin ko, mas kampante na talaga ako ngayon. Nasa isip ko pa rin, masakit pa rin umakyat sa hagdan. Pero kailangan mo talagang pumasok at subukan. Na yon, dapat wala nang sakit. Pero medyo kakaiba pa rin ang pakiramdam. Kumusta naman para sa'yo yon? Nagdadala talaga ito ng mas mataas na kalidad ng buhay para sa akin, sigurado. Hindi lang basta kaunti, kundi sobrang laki. Oo. Marami akong iniiwasan noon. Gusto ko sanang pumunta sa konsyerto, pero naisip ko, Diyos ko, kailangan tumayo ng matagal, kaya di na lang ako sumama. Mas maganda talaga, siguradong sigurado. Astig para sa akin. Kung dati 100, magkano na ngayon? 10. Oh. Ibig sabihin, 90% na bawas. Oh, grabe, pasok ka. Sige, bumaba ka ng kaunti. Pero konti lang, dahan-dahan lang. Dahan-dahan kang bumaba. Medyo make squat ka. Oh, yumuko ka ng kaunti. Sige, tama na, sobra na yan. Konting taas lang. Gaano mo nararamdaman diyan ngayon? Dito, wala pa akong nararamdaman. Wala talaga. Dito ayos lang. Diyan dati masakit. Ipidaliwanag ko rin habang ginagamot na binabawasan natin ang tensyon at ginagawa itong normal. Sa pamamagitan ng osteopressure, nakakamit natin yan sa loob lang ng ilang minuto. At ngayon, naranasan natin ang epekto na mula sa 100, bumaba ka na lang sa 10. Halos wala na talaga. At kapag ganito ang naging progreso, ibig sabihin, pwedeng manatili ito sa araw-araw hanggang sa dulo ng buhay. Kailangan mo lang gawin araw-araw para sa sarili mo sa pamamagitan ng mga ehersisyo yung ginawa ko sa iyo sa pamamagitan ng pagpindot.
At ang napakahalaga para sa iyo na malaman, ang arthrosis na meron ka sa mga tuhod mo, nandyan yan dahil nagkaroon ng sobrang tensyon dyan. Walang kaugnayan ang arthrosis sa nararamdaman mong sakit. While? Kung arthrosis ang sanhi, paano nabawasan mula 100 hanggang 10 ang sakit dahil nandun pa rin ang arthrosis? Nandyan pa rin naman yon. Walang nagbago. Sa loob ng 30 minuto, hindi natin kayang pagalingin ang arthrosis. Mukhang lohikal, oh. Mukhang logical, no? Kaya lang, pero malinaw na ibig sabihin nito, may arthrosis ka. Nandun ang pagkasira. Pero dahil masyadong matindi ang paninikip ng kalamnan, wala rong kinalaman ng sakit. May isang mahalagang ehersisyo para sa binti at isa para sa hita. Kadalasan ay sapat na iyon. Maglakad ka ng ilang hakbang, damhin mo. Napapansin mo ba na mas gumagaan ito? Oo. Anong gumagaan dyan? Naipaliwanag mo ba? Oo, yung kalamnan, mas lumuluwag at lumalawak. Tama, eksakto. Dahil doon, mas madali na rin akong maglakad. Akala mo ba ganito lalabas? Nung papunta ka pa lang dito, Oo, umaasa pa rin ako, pero hindi ko akalain na ganito ang mangyayari. Sa totoo lang, lampas ito sa inaasahan ko. Dumating ako dito na walang inaasahan. Sabi ko kung gagana maganda, kung hindi, at least sinubukan ko. Hindi ko ito pinagsisihan. Sobrang excited ako. Anong nangyari? Oo, hindi ko rin alam kung anong nangyari, pero may nangyari. Anong nangyari? Napapansin ko na mas gumanda na talaga, pati na rin sa paglalakad. Kailangan ko talagang gawing regular ang ehersisyo, gaya ng sabi ni Roland, malinaw yon. At medyo inaabangan ko na rin ngayon ang mga ehersisyo na gagawin ko sa bahay. Umakyat at bumaba ka rin ba ng hagdan ngayon? Oo, sinubukan uli namin. Ginawa namin yon? Ginawa namin ulit yon kanina. Kumusta ang pag-akyat baba mo sa hagdan? Mas maganda na ngayon. Oo, nung una, naramdaman ko talaga yung sakit. Nandun talaga siya. Pero nung pangalawang beses, halos wala na. Masasabi kong halos wala na. Ang malinaw talaga ay kung ano yung naabot ninyo ngayon, yun ang kaya mong makuha sa mga ehersisyo. At baka masigit pa doon. Masasabi ko talaga, kasi may sarili rin akong karanasan, nagkaroon din ako ng mga problema sa tuhod, at dahil doon, talagang kamangha-mangha. Basta na lang siyang nawawala. anong ibig mo sabihin sa kamanga-manga? Kakaupo ko lang dito, pero nagkakaproblema ako kapag nakabaluktot masyado ang tuhod ko, kaya inunat ko sila kanina. Oh, normal lang. Natutuwa ako na nandito ka. Maraming salamat. Natutuwa ako na nakarating ka. Oo. Talagang natutuwa ako. Sa totoo lang, natutuwa na naman ako. Kapag napansin mong tama ang paraan at ginagawa mo ito ng regular, malamang mawawala na rin ang kagustuhan mong ipa-opera pa ito. Oo, may isip mo talaga yon. Para sa akin, sulit na ang 5 hanggang 8 minuto bawat araw, di ba?